Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 17, 2026, Biyernes, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga Gawa ng mga Apostol, chapter 5, verses 34 to 42. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas sa taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos sa sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Muli sa pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol, na kung saan matapos ang pagpapakita ni Jesus sa muling nabuhay, sila po ay nabuhayan ng loob at nagkaroon ng kalakasan at katapangan na ipahayag ang mabuting balita kahit pa sila ay pahirapan, isigin, ngayon ay buong tapang nilang hinaharap ang mga ito. Isang magandang kumbaga bagay din, no, na matututunan natin dito kung bakit tayo nananatiling matatag at pinangahawakan natin ito dahil hindi tao ang nagtatag ng ating simbahan, kundi ito ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at pinagkatiwala lamang sa mga apostol na lumipas ang panahon at magpasa hanggang ngayon, no, yung continuity, no, ng pagpapasa ng pananampalataya ay naisa sa katuparan pa rin. Kaya kahit anong trahedya, kahit anong iskandalo ang mangyari sa ating simbahan, ito ay nananatiling nakatayo dahil malinaw na ito ay gawa ng Diyos. At sabi nga, no, sa unang pagbasa, sabi ni Gamaliel, kung ito ay gawa ng tao, kapag namatay yung pinakapinuno o yung founder, nagkakawatak-watak ang ilang mga miyembro, kung hindi man ay nagkakahiwa-hiwalay at bumubuo ng sarili. Pero sa atin, sa ating pananampalatayang Katolika, ay nananatili tayong isa, no, yung one holy Catholic and Apostolic Church, na hindi sina San Pablo, hindi sina Pedro, hindi ang kung sino mga alagad ang nagtatag nito, kundi walang iba ang ating Panginoong Jesucristo.
Kailangan lang naman ay pagpatuloy natin ang nasimulang misyon ng mga alagad na ipinagkaloob din naman sa kanila ng ating Panginoon Jesucristo. Nawa, magsilbi nawa din itong paalala sa atin na huwag tayong matakot. Kung mayroong mga pag-uusig, kung mayroong mga pagsubok na dumadaan mismo sa mga pinuno ng ating simbahan, hindi dahilan yung aalis tayo para lamang makaiwas, kundi bahagi tayo ng isang simbahan na ang mga naitalaga ay hindi naman perpekto, may mga kanya-kanyang kahinaan din. Pero pakatandaan natin na ito ay gawa ng Diyos at hindi pahihintulutang masira ito minuman. Dahil ang Diyos din mismo ang magtatanggol dito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.